Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 5 pamilya sa San Leonardo, Nueva Ecija nawalan ng tirahan matapos masunugan. Smuggled na sigarilyo naharang sa checkpoint sa Santa Cruz, Zambales. Bahagi ng ilang kabahayan sa Dagupan City dinimolish matapos tamaan ng ginagawang drainage project. At simbahang Katolika, hinihikayat ang mga mananampalataya na mag-digital fasting. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Bahagi ng ilang kabahayan sa Dagupan City dinimolish matapos tamaan ng ginagawang drainage project. Balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sa mga oras na ito ay unti-unti nang nararanasan ang traffic build-up dito sa Arellano Street dahil sa ongoing na drainage construction. Halos 5 dekada nang nakatira sa bahay na ito sa Arellano Street, Barangay Pantal, Dagupan City si Nanay Francisca. Nalulungkot daw si Nanay Francisca dahil kabilang ang kanyang bahay sa mga nasagasaan ng drainage construction project ng DPWH. Giniba na ang harapang bahagi ng kanilang bahay, pero hindi pa pala ito sapat. Binutasan din ang pader ng kanilang bahay. Ang una, tinanggal na yung nandyan kasi yun lang daw matatanggal. Ngayon hanggang dito na sinasabi niya, tayo yung nawasa, iuusog daw dito. Hindi naman daw umalma si Nanay Francisca kabilang ang iba pang may-ari ng humigit kumulang 15 bahay na apektado sa proyekto. Pero may hiling daw si Nanay sa pamahalaan. Di wala kami, kung pwede po, lagyan nyo ng harang din, banda rito, sabi ko, lagyan ng hollow blocks. Wala kami kapira-pira, maski isang sintimos walang binigay. Ayon sa otoridad, pagmamayari ng gobyerno ang lupang kinatitirikan ng mga bahay. Batid naman daw ito ng mga residente kaya't hindi na sila nakipagtalo nang sabihan sila na magigiba ang bahagi ng kanilang mga bahay nitong nakaraang taon. Sinusubukan ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang lokal na pamahalaan, ngunit hindi muna sila nagpaunlak ng panayam. Hindi rin available para sa interview ang project engineer at regional director ng DPWH Region 1. Samantala, dahil sa proyekto, ramdam na ang traffic build-up sa lugar, bagay na tinututukan ngayon ng traffic enforcer ng Poso. Ang napansin po natin na nag-focus na siya ng traffic build-up at agad naman tayong naglagay ng steadying mag-aalalay sa kanila doon na traffic enforcer natin. Bagamat wala pang tiyak na petsa kung kailan matatapos ang proyekto, nagpaalala na ang Poso sa mga motorista na posibleng magdulot pa ito ng matinding trapiko, lalo na kung sisimulan na ang road elevation sa lugar. Chris, kung inyong makikita sa aking paligid ay present pa rin yung mga debris mula sa mga nagibang bahagi ng mga bahay. Dito sa bahay na ito, Chris, kung saan makikita yung nabutasang dingding ay dito ilalagay itong malaking tubo mula sa Dagupan City Water District. Nakausap naman natin yung may-ari ng bahay at sinabi na kinausap din sila ng engineer at hindi naman daw agad-agad nagigibain yung kanilang pader hanggat hindi pa nagagawa yung kanilang makeshift o temporary na dingding na sasagutin naman daw ng pamahalaan. Ayon sa mga residente, dahil mukhang mabilis naman daw ang pagsasagawa nitong drainage construction, inaasahan na baka sa susunod na buwan ay matatapos na ito. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. 5 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos masunugan sa San Leonardo, Nueva Ecija. Nakatutok CJ Torida. Sumiklab ang sunog sa ilang kabahayan sa Barangay Burgos, San Leonardo, Nueva Ecija tanghali noong Lunes. Tumagal ang 1 oras ang sunog bago ideklara ang fire out. Assess po namin na yung pong sunog na yon ay nagmula doon po ay nakatira ang 4 na pamilya at mayroon pong nadamay pong kabilang bahay na yun po ay pang-5 pamilya. So bali po 5 pamilya po yung apektado at ang nakatirang halos po doon ay 33 individuals po ang natala. Sa investigasyon ng BFP, electrical ignition ang sanhi ng sunog. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Wala pong nadamay o nasaktan na individuals po. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nabiktima ng sunog. So kami po ay nagpapaalala sa mga mamayan
na ugaliin po nating pag-alis po ng bahay o kaya sa bahay yung mga saksakan po ng ating mga appliances ay alisin po natin o tanggalin. And then wag po sana tayo yung mag-overload octopus connection. Opo. Yun po kasi ang isang sanhi dyan. CJ Torida, One North Central Luzon. Mahigit 3,000 nakumpiskang illegal mufflers ang sinira ng Pro3. Narito ang report ni Jewel Fernandez. Isa-isang sinira ng mga otoridad ang mahigit 3,000 na illegal mufflers na nakumpiska ng Police Regional Office 3 mula sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Nakumpiska ito sa mga operasyon upang mahuli ang mga gumagamit ng modified o open pipe mufflers na lumalabag sa batas at nagdudulot ng matinding ingay sa komunidad. Although nahuli na sila, we'll be enforcing the different local ordinances and in accordance also with Public Act 4963, yung ating modification ng different motor vehicles. But then, awareness is being emphasized to all the local government units. Ayon sa Pro3, mula June 19, 2025 hanggang February 22, 2026, umabot na sa higit 8,000 modified at illegal mufflers ang sinira ng iba't ibang operating units sa pamamagitan ng interagency cooperation. Just imagine, magkano lahat ang halaga ng mufflers na yan. Meron pang titanium mufflers na nagre-range from 20 to 30,000. Ilalagay lang nila, but then still illegal based on the law. Ay, malaking epekto talaga, noise pollution ito eh. Samantala, inihayag din ng Pro3 na higit 4,000 loose firearms ang kanilang nakuha sa patuloy na law enforcement operation sa rehiyon. Ayon kay Piñones, ang mga baril na ito ay nagdulot ng banta sa kaligtasan ng publiko, kaya ngayon ay isinisecure ng kapulisan. Patuloy naman ang paalala ng pulisya na iwasan ang paggamit ng illegal mufflers at tiyakin ding rehistrado at lehitimo ang kanilang mga baril upang maiwasan ang kaukulang parusa. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ilang pwesto naman sa Baratillo sa Bangaldan, Pangasinan ang lumagpas na sa itinakdang sukat at nagpapasikip sa daanan. Sundan sa report. Sa pagsisimula ng selebrasyon ng Pindang Festival sa Mangaldan, Pangasinan, ramdam na raw ang dagsan ng mga tao sa bayan. Dinarayo raw ang Baratilyo, ang ilang stall owner, kahit bawal, nag-extend na ng pwesto. Sumikip palalo ang daanan ng mga mamimili. Katwiran ng ilang negosyante, kulang ang espasyo sa loob ng kanilang pwesto. Atras namin yung mga paninda na nakalabas dyan sa pathway para maluwag ang daan. Hanggang dito lang naman talaga ang sinasabi. Kaya nga mas nakabanti kami doon kasi gawa ng itong poste. Nagsasagawa naman daw ang Public Order and Safety Office ng clearing operations tuwing hapon. Sumobra na yung kanilang display kaya pinagsabihan namin yung mga may-ari ng Baratilyo na pwede i-adjust, iurong natin. Nang sa ganun may matadaanan ang ating mga kababayan, lalo na yung mga estudyante. Nailipat na rin daw ang barikada na nagsisilbing boundary ng sidewalk at kalsada. So far, aayusin na lang namin siguro yung lubid doon dahil nga talagang sagad na po yung tent nila. Naglagay ho din kami ng signages, lubid, nang sa ganun na yung mga naglalakad na kababayan natin ay hindi sumubra. Maghihigpit daw ang mga otoridad sa kaayusan ng Baratilyo at trapiko dahil sa inaasahan pang dagsa ng mga tao at sasakyan sa Mangaldan sa kapistahan ng bayan. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ngayong ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, alamin natin ang kahalagahan nito sa kasaysayan at sa pagkamit ng demokrasya. Tunghayan sa report. EDSA at 40. Ngayong araw, muling binibigyang diin ang naging mahalagang papel ng EDSA People Power Revolution sa pagpapanumbalik at pagpapatibay ng demokrasya sa bansa. Naganap mula Pebrero 22 hanggang 25, 1986, ang mapayapang pag-aalsa ng milyon-milyong Pilipino sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue bilang pagtutol sa rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa loob ng 3 araw, nagtipon ang mga sibilyan, religious groups at miyembro ng militar upang igiit ang pagbabalik ng malayang pagpili at paggalang sa karapatang pantao. Nagsimula actually ito nung
pagkamatay ni Benigno Aquino Jr. Ngayon, dahil gusto nila na si Aquino ang umupo bilang presidente, nagkaroon sila ng EDSA People Power. Ipinunto rin na matapos ang 1986 na ibalik ang Kongreso, na ipasa ang 1987 Constitution at muling napalakas ang malayang pamamahayag at malayang hudikatura. Gayunman, naaalala pa ba ng ilang mamamayang Pilipino ang yugtong ito ng kasaysayan ng bansa? Ito yung yung panahon na nagkaisa mga Pilipino upang patalsikin ang tinatawag natin diktadorya noong 80s. Sa kasalukuyan, may ilang kababayan, lalo na ang mga kabataan na hindi na gaanong pamilyar sa mga pangyayari sa araw na ito. Dahil dito, nananawagan ang mga guro at civic groups na palakasin ang edukasyon sa kasaysayan at patuloy na ipaalala ang diwa ng people power sa susunod na henerasyon. Ito yung nais nating iparating sa mga tao, lalo na sa ating henerasyon, ang kahalagahan ng demokrasya. Binibigyan natin ng halaga at inspirasyon ng mga kabataan na huwag mawawalan ng boses. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 60,000 pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo ang nasabat sa Santa Cruz, Zambales. Nadiskubre ito nang pahintuin sa isang checkpoint sa Barangay Gama ang isang van para sa beripikasyon. Ayon sa Zambales Police, walang tax stamp mula sa Bureau of Internal Revenue ang mga sigarilyo. Wala rin daw maipakitang kaukulang dokumento ang driver ng van. Sa ngayon, inaresto ang lalaking driver na walang pahayag. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa BIR kaugnay sa posibleng paglabag sa National Internal Revenue Code. Ilang magsasaka sa Pangasinan umaaray na sa mababang farm gate price ng sibuyas na nasa 50 pesos ang kada kilo. Sundan sa report. Napapakunot ang noo ni Mang Junior sa mababang farm gate price ng sibuyas na nasa 50 pesos per kilo. Panigurado raw na maliit lang ang maiuuwing kita sa kanyang pamilya. Pero nagpapasalamat na lang daw siya dahil hindi inatake ng peste ang kanyang mga pananim. Sabagay yung presyong 50 yan, kikita ka pa rin, mababa talagang kita mo. Walang, kumbaga, yung pagod mo, hindi sapat. Iba naman ang hinaing ni Mang Bonifacio. Sinalanta kasi ng peste ang kalahating ektarya ng kanyang tanim na sibuyas. Sir, arabas. Kaya pilitan ng harbisin kasi pag hindi to harbisin, boss, wala nang kakainin na yung laman. Sa tala ng Bayambang Municipal Agriculture Office, 20 ektarya ng sibuyasan ang inatake ng peste. 59 na magsasaka ang apektado. We have a partnership with UPLB and they help us already. They're transferring some mga mga strategies, mga gamot na nagawa nila sa UPLB para kahit paano makatulong. Bukas umano ang tanggapan ng Agriculture Office sa mga magsasakang nangangailangan ng tulong upang mabigyan ng sapat na kaalaman sa pagpuksa ng mga peste. We just continue to train them, we give them more opportunities. Ang idea ng MAU po namin is that mag-train, magbigay ng mga livelihood skills sa mga farmers because yung downtime nila, yung naghihintay sila ng mag-ani, dapat kumikita pa rin sila doon. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Hinihikayat ng Simbahang Katolika ang mga mananampalataya na mag-digital fasting ngayong Kwaresma. Narito ang report. Ngayong Kwaresma, nanawagan ng Simbahang Katolika sa mga mananampalataya na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-aayuno at kawanggawa. Ito ang mga pundasyon ng Lenten season. Pero sa panahon ngayon, hamon daw ang digital media. Kaya iminumungkahi ng Simbahang Katolika ang digital fasting o paglayo muna sa gadgets at social media.
upang mas mapatatag ang spiritual renewal ngayong Kwaresma. Katulad din sa fasting, kinakalimot mo ng sarili para mas matuon ang attention sa Diyos. Sa pamamagitan ng digital fasting, mas lalong mapagtuunan ang pag-aalin ng sakripisyo sa Diyos at mas maramdaman ang katahimikan at panalangin. Hindi lang pagkain, kundi the things that make us comfortable, the things that make us truly thinking of ourselves. Ilan lamang sa mga praktikal na paraan para sa digital fasting ay ang pag-iwas sa cellphone bago matulog at pagkagising, paglimita ng oras sa social media, hindi paggamit ng cellphone sa hapagkainan at pagtitipon, or kung kakayanin, huwag gumamit ng anumang gadget kahit isang araw sa buong linggo. Kayang-kaya naman po i-sacrifice for short of period of time lang naman po para may time din po tayo para kay God. Ilan lamang sa mga benepisyo ng digital fasting ngayong Kwaresma ay ang pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Panginoon, mas malinaw na pag-iisip at pagkakaroon ng payapang damdamin. Kapag tayo ay masyadong nasanay na sa mga bagay na pangsarili na lang, ay nakakalimutan na yung kahalagahan ng iba. Habang itinuturo ang kahalagahan ng sakripisyo, kailangan din daw intindihin na may mga bagay na kailangang pakawalan upang magkaroon ng kalayaan ang ating puso't isipan. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. T-Bats on the go, aarangkada na sa linggo, March 1, 10:05 p.m. sa GMA. Silipin sa report. More tawa, more saya sa nalalapit na pag-arangkada ng T-Bats on the go this March 1. May bagong pasabog ang Nagbubayan Tekla Show! Kami mismo ang pupunta sa inyo! Ang host ng show at kapuso comedians na sina Bubay at Tekla, sila mismo ang magdadala ng saya sa ating mga ka-T-Bats. Sakay sila mismo ng kanilang coaster van, lilibutin nila ang iba't ibang lugar. Every week, may guest celebrity silang makikisaya on the go. Dagdag pa sa excitement ang on-the-spot comedy. Kaya naman sama-sama na raw sa kulitan sa darating na linggo, March 1. Dati kasi nasa ano lang kami sa isang lugar. So mas magandang i-level up natin to sa labas para maiba na mas marami kaming madidiscover pag sa labas. Okay. Mas unlimited yung mga ideas. Tsaka excitement ba na tatanungin ng mga katibats natin, ay saan kaya next na pupunta tong dalawang ito? Sama-samang lalabanan ng pitong sangre si Gargan played by Tom Rodriguez. Ang kanilang unang paghaharap, mas pinaigting dahil sa hindi inaasahang kapangyarihang taglay ni Gargan. Tutukan yan mamaya sa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 p.m. sa GMA Prime. Namanipula man ang balita pero hindi magbabago ang katotohanan. Aalamin ni Andrew played by David Licauco kung sino ang nagpakalat ng maling balita tungkol kay Major Delgado. Abangan yan mamaya sa Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, pansamantalang nawala ang epekto ng amihan kaya maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil yan sa easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin na galing sa Pacific Ocean. Pero kahit mainit ang panahon, may tsansa pa rin ng ulan dahil sa localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat at panandali ang ulan sa ilang bahagi lang ng Northern Luzon, gaya ng Benguet, Mountain Province, Cagayan at Isabela. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kolorum na tricycle kabilang na rin sa mga tinututukan ng LTO. Sundan sa report. Malawakan ang kampanya ng Land Transportation Office o LTO kontra sa mga kolorom na sasakyan. Ngayong taon, mahigit 20 bus, van, jeep at tricycle na kolorom ang inimpound ng LTO sa Region 1. Kasama rin sa tinututukan ngayon ng LTO ang mga kolorom na tricycle. Kasabay nito, ipinaliwanag ng LTO na bagamat lokal na pamahalaan ang nag-i-issue ng prangkisa ng isang tricycle, meron pa rin karapatan ng LTO na manita ng mga nagmamaneho ng kolorom. Sa ilalim ng Joint Memorandum Circular No. 2008-02, tungkulin ng LTO na sitahin ang mga nagmamaneho ng kolorom na tricycle. Si LGU po ang mamimigay ng prangkisa pero ang enforcement po nito ay sa LTO and their deputized agents. Samantala sa Mangaldan, Pangasinan, nasa halos 100 ang bilang ng mga kolorom na tricycle.
malaking tulong sa lokal na pamahalaan na maging katuwang nilang LTO sa kampanya kontra kolorum. Napansin nga natin maraming pumapasada na kolorom. Kaya malaking tulong ito sa POSO as well as sa kapulisan ng mga dan. May tuturing din daw na kolorum ang mga tricycle na bagamat merong prangkisa sa isang bayan pero bumabiyahe sa mga karatig o katabing bayan. Malinaw daw na out of line ito. Hiling naman ng ilang tricycle driver na bigyan sila ng konsiderasyon sa pagbiyahe sa mga karatig lugar. Pero kung mayroon kami kasing dito, mayroon kaming pasayro nagpapahatid sa ibang bayan, pwede naman siguro yun. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Naaalarma na raw ang ilang motorista dahil sa sunod-sunod na carnapping na naitatala sa bayan ng Mangaldan. Tutukan sa report. Nangangamba ang ilang motorista sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa mga naitatalang insidente ng carnapping sa bayan. Doble ingat daw ngayon si Tatay Benji sa kanyang tricycle. Tinitiyak niyang hindi naiiwan ang susi at nilalak din pati ang steering handle nito. Kailangan tingnan mo rin yung sasakyan mo para hindi basta-basta iiwanan mo lang sa kung saan-saan. Hindi natin alam ang ugali ng mga tao na hindi mo alam kung magnanakaw yung katabi mo o iniispayan ka na pala. Ayon sa Mangaldan Police, 4 na ang naitalang insidente ng carnapping sa bayan ngayong 2026. Naka-aalarma raw dahil wala ni isang insidente ang naitala noong nakaraang taon. Pinaigting pa ng pulisya ang kanilang checkpoint operation sa mga interior barangay at entry-exit point sa bayan, kung saan sinisita na rin ang driver ng mga sasakyan na walang plaka. Humingi ako ng tulong na sa ating mga LTO na ma-approve po yung mga in-apply namin ng mga deputization para po mas mabigyan po kami ng talagang bagay na makapag-ticket, makapag-impound po ng mga motorcycle na unregistered at the same time po yung mga wala pong yung papel. Mas maganda po yun kasi yung mga iba nakaw, kaya mas magandang hinuhuli na rin yun. Paalala ng pulisya, maging mapagmatsyag sa lugar kung saan ipinarada ang sasakyan upang makaiwas sa pag-atake ng kawatan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Road Surface Correction Works sa Detour Road sa bahagi ng Camp 2, Tuba Benguet, alinsunod sa itinakdang schedule ng proyekto. Isa ito sa mga pangunahing daan patungong Baguio City. Layunin nito na matiyak ang mas maayos, ligtas at komportableng biyahe para sa mga motorista. Napapanahon din daw ang pagtatapos ng Detour Road sa inaasang pagdagsa ng pupunta sa Baguio City para sa Panagbanga Festival sa darating na weekend. Hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na payagan siyang huwag nang dumalo sa detention hearing sa Biyernes, February 27. Sa pinirmahang waiver ni Duterte, sinabi niyang naipaliwanag ng kanyang abogado na kailangang magkaroon ng annual hearing para pag-aralan ang kanyang pagkakakulong. Alam daw ng dating Pangulo na karapatan niyang dumalo sa hearing pero hindi raw niya gagamitin ang karapatang ito. Wala siyang ibinigay na dahilan. Hindi rin daw niya gustong subaybayan o i-monitor ang hearing mula sa labas ng courtroom. Ilang mambabatas ipinanukala na gawing regular national holiday ang February 25 na anibersaryo ng EDSA People Power. Ang detalye sa report. Inihain sa House of Representatives ang House Bill No. 7911 na naglalayong ideklara ang February 25 sa bawat taon bilang regular holiday upang alalahanin ang EDSA People Power Revolution. Kikilalanin ito bilang EDSA People Power Day Act. Layunin nitong gunitain ang mapayapang pag-aalsa noong 1986 na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Sa oras na maging ganap na batas, inaasahang magkakaroon ng mas malawak at formal na paggunita sa EDSA People Power. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon. Parang history na rin kasi na ang people power meron namang
magandang nagawa sa kasaysayan ng Pilipinas noon. Mabigyan po ng recognition yung mga taong nagsakripisyo po ng kanilang buhay during that time. Mahalaga po na maalala po natin yung mga nakaraan po natin. Yung talagang mabigat po yung mga dating nangyayari po. Kaya mas maganda na kahit na hindi holiday, malaman ng lahat ng tao na kung ano yung mga nangyayari nung EDSA People Revolution po. Sa kasalukuyan ay itinuturing ang February 25 bilang Special Working Holiday. Ibig sabihin may pasok pa rin sa klase at trabaho ngayong araw. Samantala sa Baguio City, nakahanda na ang mahigit 100 police personnel para sa police visibility at standby forces para sa rally ngayong hapon. Pangungunahan ang rally ng ilang grupo ng kabataan at mga kababayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mga standby forces kami in case na magkakaroon ng mga disturbances or whatever na emergencies. Inaasahan namang magkakaroon ng programa ang Forum on People Power Against Corruption and Impunity sa Malcolm Square hanggang alas 8 ng gabi. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kapuso, anong vibe nyo today? Drama? Kilig? Fun? Seryosong usapan? Kahit ano pa man yan, tiyak na meron yan sa GMA Play, ang official video streaming app ng GMA. Ang favorite Kapuso shows mo and so much more nandito. Your favorite shows and more, all just a tap away. Play them all on GMA Play. I-download na sa App Store and Google Play or visit gmanetwork.com/GMA Play. Ang tutan! Tutan! Aragoy! Yuno! Kumusta po ang inyong love life? So far, happy naman despite na maginaw. Pero hindi naman obvious na. What? Wala, loveless. Yeah, I love myself. Yun lang. Mas masaya kapag madaming pera eh. Wow! Kaysa love life. Oo eh. Yuno! Alam nyo ba sa isinagawang SWS survey, lumalabas na 46% na nagsasabing masaya sila sa kanilang love life. Samantalang 40% naman ang nagsasabing pwede pa silang sumaya sa kanilang love life. Ngunit ang pinakakawawa at pinakamababa ay ang 14% na nagsasabing wala silang love life. Ang SWS survey ay ginawa noong November 24 to 30, 2025. Ang latest na 46% na masaya sila sa kanilang love life ay parehas nung nakarang taon. And the lowest in over 20 years since it was recorded in 2004. At ang nagsabing pwede pa silang sumaya sa kanilang love life ay tumaas mula sa 36%. Samantalang ang walang love life ay 4 points from 18% in 2024. And that's for you to know. Tupusi Ragoy, come on, let's dance! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.